Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Smallfoot. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang yeti na nagngangalang Migo na nagkukwento ng kasaysayan ng kanilang nayon. Siya at ang isang malaking grupo ng mga yeti ay naninirahan sa itaas ng isang bundok sa ibabaw ng mga ulap, kung saan sila namumuhay ayon sa mga batong taglay ng Stonekeeper. Ayon sa mga batong ito, ang mga yeti ay iniluwal ng isang yak god at iniwan sa bundok na hawak ng isang malaking baka. Kailangang pakainin ang bakang ito, kung hindi ay babagsak ang kanilang nayon sa tinatawag na Great Nothing. Ang ama ni Migo na si Dorgal ay ang tagatugtog ng gong na may tungkuling tumawag sa Sky Snail upang dalhin ang araw. Masaya at mapayapa ang buhay ni Migo at ng ibang yeti. Nais ni Migo na maging tagatugtog ng gong tulad ng kanyang ama. Tinawag siya ng Stonekeeper upang magsanay kasama si Dorgal bilang paghahanda sa kanyang hinaharap. Pagkatapos ng ilang bigong pagsubok, inilunsad ni Dorgal si Migo papunta sa gong. Ngunit na-distract si Migo kay Michi, anak ng Stonekeeper, na may gusto siya. Lumampas siya sa gong at nahulog sa kabilang panig ng bundok. Isang eroplano ang bumagsak malapit kay Migo at may isang taong tumalon palabas nito. Nilapitan ni Migo ang tao at nagulat nang makitang isa itong Smallfoot, isang nilalang na itinuturing na alamat ng mga yeti. Bago pa maibalik ni Migo ang tao, tinangay siya ng hangin kasama ang kanyang parachute pababa sa bundok. Bumalik si Migo sa nayon upang sabihin sa iba ang kanyang natuklasan. Dinala niya ang buong nayon sa lugar ng pagbagsak, ngunit dumulas ang eroplano pababa ng bundok at tuluyang nawala. Nawala rin ang bakas nito sa nyebe, kaya walang ebidensya sa nakita ni Migo. Dahil walang bato na nagpapatunay na totoo ang mga Smallfoot, inakusahan ni Stonekeeper si Migo na sinasabi niyang mali ang mga bato. Inamin ni Migo na hindi siya sang-ayon sa mga bato, kaya ipinatapon siya ni Stonekeeper mula sa nayon. Habang naglalakad sa mahamag na nyebe, nakita siya ng mga yeti na sina Guanji, Kolka, at Flim. Sila ay miyembro ng isang grupo na tinatawag na SES at dahil sa sinabi ni Migo, dinala nila siya sa kanilang pinuno, si Michi. Sa kabila ng paniniwala ng kanyang ama na hindi totoo ang mga Smallfoot, naniniwala si Michi na may iba pang bagay o lugar sa labas ng kanilang tahanan. Hinikayat niya si Migo na hanapin ang Smallfoot. Ibinaba ng mga yeti si Migo gamit ang lubod mula sa bundok. Ngunit naistorbo sila ni Thor, kapatid ni Michi. Sa gulo, naputol ang lubod at nahulog si Migo, ngunit ligtas siyang lumapag sa malambot na nyebe. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kagubatan at namangha siya sa mundo sa labas ng bundok. Samantala, sa bayan, nakilala natin si Percy Patterson, isang wildlife documentarian na sinusubukang kumuha ng video ng isang kakaibang gagamba. Nahihirapan ang kanyang palabas dahil mas interesado na ang mga tao sa ibang bagay. Biglang dumating ang lalaking galing sa eroplano at nagsisigaw na may nakita siyang yeti. Nais ni Percy makakuha ng video ng yeti upang muling sumikat ang kanyang palabas. Kinausap niya ang kanyang assistant na si Brenda na magsuot ng yeti costume para magpanggap at gawing viral ang video. Tumanggi si Brenda dahil dati niyang hinahangaan si Percy sa pagiging tapat sa mga hayop. Dumating si Migo malapit sa bar kung nasaan si Percy. Lumabas si Percy at nakita si Migo, at inakala niyang si Brenda ito sa costume. Ngunit laking gulat niya nang makitang papalayo si Brenda sakay ng snowmobile habang suot ang costume, ibig sabihin, ang nakita niya ay totoong yeti. Natarante si Percy at sinubukang patulugin si Migo gamit ang tranquilizer, pero siya mismo ang nawala ng malay. Dinala ni Migo si Percy pabalik sa bundok. Huminto sila sa isang kuweba kung saan nagyayelo si Percy sa lamig. Pinainitan siya ni Migo sa tabi ng apoy, pero nagmukha itong parang sinusubukang lutuin si Percy. Maya-maya, natuklasan nilang nasa kuweba sila ng isang pagod na inang oso. Nainas ito sa panggugulo ni Migo at Percy, kaya tinangkang kausapin ni Migo ang oso. Habang palabas na sila, nasabit ang paa ni Migo sa bitag ng oso. Nakita ni Percy na nasaktan si Migo, kaya binalutan niya ito ng benda. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, at tinulungan ni Migo si Percy na manatiling mainit. Nang mag-umaga na, naghanda si Dorgal na tumugtog ng gong. Ngunit nagkamali siya at nabasag pa ang kanyang helmet. Sa kanyang gulat, sumikat pa rin ang araw.
Tinugtog niya ang gang gamit ang dalawang sirang piraso ng helmet, at nagsimulang questionin ang kanyang trabaho at layunin. Nakabalik na si Migo sa bundok at muling nakasama sina Michi, Guanji, Kolka, at Flim. Dumating sila sa nayon upang ipakilala ni Migo si Percy sa buong komunidad ng Yeti. Namangha si Percy sa nakita, at gayon din ang lahat ng Yeti sa kanya. Pero hindi natuwa si Stonekeeper sa bagong natuklasan. Iminungkahi ni Michi sa kanyang ama na kausapin si Migo upang mas maintindihan nila ang isa't isa. Samantala, sinubukan ni Percy na ipaliwanag sa kanila ni Michi ang buhay ng mga tao sa pamamagitan ng mga guhit, pero nagsimula siyang makaramdam ng pagkakasakit. Ipinadala ni Stonekeeper si Thorpe upang sunduin si Migo at dalhin sa kanilang tahanan. Doon, isiniwalat ni Stonekeeper kay Migo ang tunay na kasaysayan nila. Alam na ni Stonekeeper noon pa na may mga tao dahil dati silang nakatira sa paanan ng bundok. Ngunit dahil sa pagtatangka ng mga tao na lipulin sila, napilitan ng mga Yeti na manirahan sa mataas na bahagi ng bundok. Ang ulap na bumabalot sa paligid ay gawa ng isang makina na lumikha ng singaw, gamit ang mga blok ng yelo na hindi sinasadyang pinapabagsak ng mga Yeti, upang hindi nila makita ang mundo sa ibaba. Ang kasaysayan ng mga bato ay kathang-isip lamang ni Stonekeeper upang protektahan ang kanyang mga kababayan. Hiniling niya kay Migo na tulungan siyang itago ang katotohanan. Naalala ni Migo kung paanong halos instinct na umatake si Percy noon, kaya napaisip siya. Dinala ni Stonekeeper si Migo sa harap ng lahat ng Yeti habang hawak si Percy. Nahirap na sa taas ng lugar at lumalamig dahil sa kakulangan ng oxygen. Napilitang magsinungaling si Migo at sinabing hindi siya nakakita ng Smallfoot, kundi isang bihirang uri ng yak. Nalungkot ang lahat, lalo na ang mga miyembro ng SES na alam ang totoo. Labis namang nadismaya si Michi kay Migo. Dinala ni Stonekeeper si Percy sa kanyang kuweba. Nakonsensya si Migo sa pagtataksil sa kanyang mga kaibigan, lalo na nang talikuran siya ng mga ito. Pumunta siya kay Dorgal, na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang hanapin si Michi. Inilunsad ni Dorgal si Migo patungo sa bahay nila Michi, ngunit wala siya sa kanyang silid. Narinig ni Stonekeeper ang pagpasok ni Migo at napagtantong nawala na si Michi, kasama si Percy, pababa sa bundok. Ibinaba ni na Michi at ng kanyang mga kaibigan si Percy gamit ang lubad. Sumunod naman sina Migo, Guanji, at Kolka. Si Flim naman ay nagtagal sa pagdedesisyon kung sasama ba siya o hindi. Sinundan nila ang mga yapak ni Michi at nakita nilang papunta siya sa bayan. Iniwan ni Michi si Percy sa isang mainit na lugar ngunit naaliw siya sa mga tanawin ng bayan. Napansin siya ng mga tao at natakot sila sa kanya. Muling nagkita sina Percy at Brenda, at sinabi ni Brenda na nag-viral na ang video na ipinadala niya mula sa kuweba kasama si Migo. Dumating ang pulisya upang hulihin si Michi, ngunit dumating sina Migo at ang iba pa para iligtas siya. Nagtago sila sa isang museum nakalaan sa mga Yeti, kung saan nadiskubre nila na tinuturing silang mga halimaw ng mga tao. Sinubukan nilang bumalik sa bundok ngunit hinabol sila ng isang SWAT helicopter. Dumating si Stonekeeper at inihagis ang lahat ng kanyang mga bato upang mapabagsak ang helicopter. Nakita ni Migo si Percy, na napilitang barilin siya ng tranquilizer dart. Nagmukha tuloy na binaril ng mga pulis si Migo, ngunit si Percy pala ang nakasuot ng Yeti costume upang ilihis ang atensyon. Dahil dito, inakala ng lahat na pinik ni Percy ang Yeti video. Nagkasundo ulit sina Percy at Brenda, ngunit inaresto si Percy dahil sa paglikha ng kaguluhan at pagkasira ng ari-arian. Sa huli, binura ni Percy ang lahat ng larawan at video ng mga Yeti upang protektahan ang kanilang pag-iral. Bumalik sina Migo at ang kanyang mga kaibigan sa bundok matapos ma-realize na sinagip siya ni Percy. Sa tulong ni Stonekeeper, muling nagsalita si Migo sa nayon. Sinabi niya na kahit takot sila sa mga tao, at ganoon din ang mga tao sa kanila, dapat pa rin nilang bigyan ng pagkakataon ang isa't isa. Tinulungan ni Stonekeeper si Migo na patayin ang mga steam machine upang makita na ng mga Yeti ang mundo sa ibaba. Naglakad ang mga Yeti patungo sa bayan. Nagtipon ang mga tao, takot at kinakabahan, ngunit dumaan si Percy sa harap ng pulisya kasama si Brenda, upang patunayang hindi mapanganib ang mga Yeti. Sumunod na rin ang ibang tao at nagsimula silang magkaroon ng mabubuting ugnayan sa mga Yeti. Dito na nagtatapos ang pelikula.
Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.